Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, sa video natin ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano mag-repaint ng inyong main door. At ang gagawin natin ay matibay na preparasyon. Yang sa itaas na parte ng pinto na yan ay may pahid na. Pero may iniwan akong parte dyan na walang pahid. Ayan, yan ang dating kulay niya. Ipapakita ko sa inyo hanggang sa finishing. Kaya tara guys, samahan nyo ako. Saglit lang ito guys! Guys, kung sakali na kayo ay magre-repaint, nire-recommend ko sa inyo na magpahid kayo ng primer. Bali, ang ginamit ko nga primer dyan ay lacquer primer surfacer. Yung kanina sa intro, di ba, yung itaas na parte, mayroon na yung pahid dyan. Ngayon, nakompleto ka na. Meron na ring pahid yung ibaba. So, ang susunod na gagawin natin ay pasalihan natin yan. Pagkatapos, ay babatakan natin ng manipis ng lacquer spot putty. Pero bago nyo gamitin yan, ay lagyan nyo muna siya ng patching compound. Isang parte ng lacquer spot putty, lagyan nyo siya ng dalawang parte ng patching compound. At pagkatapos, lagyan nyo pa rin siya ng lacquer thinner para medyo lumabnaw siya, para mas magandang ipahid kung yan ay medyo malabnaw. Bali guys, sa pagpahid naman sa aking nire-repaint na main door, tingin ko dyan, hindi naman kailangan kapalan ang pagpahid ng lacquer spot putty. Kasi guys, pag ang pagpahid mo nito ay medyo napakapal ka, ay magbibiyak-biyak yan, magkakrak yan. Kaya hindi rin advisable na ikaw ay magpapahid ng makapal sa inyong project ng lacquer spot putty. Kung sakaling kailangan ng kapalan yan, batakan nyo muna ng 1 hanggang 2 mano. Pagkatapos, ipitan nyo uli ng lacquer primer surfacer. Pagkatapos, kanyo uli batakan. Huwag nyo agad popwersahin dahil sigurado magkakrak lang yan. Oh, no! So tingin ko itong pintong ginagawa ko ay hindi naman ganong kalaki ang problema. Kaya tingin ko dito, 1 mano lang to ay sapat na. Ang susunod naman dyan ay patutuyuin natin. Mabilis lang matuyo yan guys. 1 oras, pwede na. Pagkatapos nyan ay lilihahin natin ng 150 grit na liha. So hindi ko na ipapakita ng buo sa inyo kung paano ko babatakan ng gusto yung pinto na yan. Bali, next procedure na tayo, guys. A few moments later. So, guys, ayan yung naging resulta. Bali, 2 beses kong pinatakan ng lacquer spot putty yung main door na yan. Isang pa-vertical at isang pa-horizontal. Ayan, okay na yan. Bali, iintay lang natin siyang matuyo. At pagkatapos niyan, lilihahin naman natin uli siya ng 150 grit na liha. Ayan, pansinin nyo lang, pantay na siya. Pag ito naliha, lalo itong papantay. Sa pagliha guys, gumamit kayo ng kahoy. Or kung meron kayong sanding machine, yun ang gamitin nyo para maging pantay ang inyong lilihain. So, next procedure na uli tayo, guys. 1 hour later. Guys, yung buong main door na yan ay naliha ko na yan ng 150 grit na liha. At yung lihang ginamit ko ay niligyan ko ng kahoy para maging pantay. Wala kasi akong sanding machine eh. Ang susunod na proseso natin ay lilinisin natin yan. Bali, kumuha lang kayo ng paintbrush, yung laki. Saka nyo daanan ng brush, yung mga sulok-sulok na yan. Kasi dyan kumapit yung mga pinaglihahan o yung mga alikabok. Pagkatapos mong gawin tong paglinis mo to, sigurado ka na malinis na yung buong project mo na yan. Pahiran mo uli siya ng lacquer primer surfacer. Yes, kailangan uling pahiran yan. Ipitan nyo yan. At pagkatapos naman lagyan ng lacquer primer surfacer, patuyuin nyo yun. At pagkatapos, liha uli, pasaliha lang. At pagkatapos nun, next procedure na uli tayo. 1 hour later. So guys, ayan na bali na pahiran ko na uli siya ng lacquer primer surfacer. Ang gagawin uli natin yan ay iintay natin siyang matuyo. At pagkatapos, lihahin natin siya ng 220 grit na liha. Okay na yan. Kayang-kaya na yan kasi hindi naman masyadong yan eh. Kailangan lang dyan, pasaliha guys pasaliha. Yung madaanan ba ng liha, yung lahat ng parte ng project nyo na yan. Kasi pagkapahid ng lacquer primer surfacer, medyo gagaspang yan. So, kailangan madaanan ng liha para maging makinis ang inyong project. So, pagkatapos nitong magliha, ang gagawin nyo, siyempre, lilinisin nyo ulit. Kuha kayo ng paintbrush
At siguraduhin nyo natanggal na ang lahat ng alikabok na nanggaling sa pagbilihan nyo. At pagkatapos niyan, magsisimula na tayong mag-top coat. Hour later. So, ayun na guys. So, bali na primeran ko na uli yan ng lacquer primer surfacer. At pagkatapos, pinasaliha ko at nilinisan ko para mawala yung mga alikabok na nakakapit dyan sa ating main door. At pagkatapos niyan ay magsisimula na tayong mag-top coat. At ang gagamitin ko dyan ay quick dry enamel na kulay chocolate brown. Guys, kung sakali magtanong kayo, bakit chocolate brown? Hindi ba main door to dapat mga light color, di ba? Kaso nga dito sa lugar na to ay merong coding. Yung mga may batas na ang lahat ng pinto na unit dito ay kailangan ganyan ang kulay, chocolate brown. Kaya kailangan sumunod tayo sa kanilang patakaran. Bali, ayan, kung napapansin nyo, isang mano lang muna ang gagawin nyo. Sa pagpahid guys ng quick dry enamel na yan, ay huwag nyong popwersahin. Manipis lang hanggat maaari yung inyong quick dry enamel ay malambot. Lagyan nyo siya ng 20% na paint thinner. Ngayon, kung sa tingin nyo ay malapot pa rin, dagdagan nyo. Basta ang kailangan dyan, malabnaw. At huwag nyong kakapalan. Kasi pag kinapalan nyo yan, baka lumuha yan. Hindi nyo napapansin, unti-unting lumuluha yan. At pag merong ganun na lumuha sa inyong penis, ay napakapangit na, mahirap ng remedyohan. Kaya kailangan sa unang top coat ay manipis lang ang gagawin nyong pagpahid. So, ayan, nakikita nyo. Bali, hindi ko na rin masyadong ipapakita sa inyo ang kabuuan ng gagawin kong paglalagay ng top coat. Bali, ang mangyayari dito, isang mano lang muna. Tapos, iintayin ko na medyo malagihin na siya. At saka ko siya papatungan pa ng isang patong ng quick dry enamel. 3 hours later. So, guys, ayan na ang naging resulta ng ating topic ngayon. Bali, 2 beses ko siyang pinahiran ng quick dry enamel na kulay brown. Pero naglagay ako ng interval. Bali, naghintay ako ng mahigit 3 oras bago uli ako nag-top coat ng ikalawang beses. Pansinin nyo guys ang naging resulta. Glossy na at napaakintab pa. Di ba? Maganda ang naging resulta ng ating topic ngayon. Guys, kung hindi ka pa masyadong sanay sa paggamit ng roller at gusto mong malaman ang sikreto nun, meron akong video tungkol doon. Iiwanan ko ang link ng video nyon dyan sa taas ng video na to. Sa comment section, iiwan ko rin yung link. Guys, kung meron kang natutunan sa video na to, kung natuwa ka, baka naman po pwedeng bigyan mo ako ng isang like. Kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic, pagpipintura at anumang kauri nito, minumungkahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa channel na ito. Pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. Ngayon, kung ikaw naman na mayroong tanong o concern about our topic today, ay mag-comment ka lang dyan sa comment section. So, hanggang dito na lang muna tayo guys ha. See you around!